sa makakapagpakaba ng ating dibdib ang roller coaster. Nagkakamali kayo ng pinalaw na vlogger. Pagkatapos ng malakas na snow, agad na muna kaming kumain at dahil nagutom na rin. Bago kumain ay naisip kong interviewin ang isang tropa nating kasama na nakilala ko dito sa Fasig Couture. Mga kasama ko. Kaya ano ka nga pre? Healthy 20. 2020. Welcome to South Korea. Anong year ka na-deploy? Tsaka anong month? January. Year 2023. Basta nipasa ko yung exam June. Tapos June. napunta ako dito January na. January 2024 na. Kaya kakaisang taon ko lang nung January. Isang take mo lang no, nung exam. Hindi, 5 take na. 5 take. Okay. Anong ma-advise mo sa mga ano yung mga gusto na sumuko na ano yung Sipag. mga bumagsak na? Tiyagaan lang. Tignan mo, 5 take ang ano ko. Salamat din sa Panginoon kasi binigyan ako ng ganito experience for only 80,000 won. opportunity na ano, maipasa exam. Yung iba, Tiyagaan lang, focus, ganon, review, tiyagaan lang, yun. yung iba one take na bumagsak kayo, nasuko na agad yun. Nasuko na, oh. Tingnan nyo guys, oh, naka 5 take siya bago bumagsak. KLT 16, 17, 18, 19, 20. Ano kayo LT kayo? LT 20 kayo? KLT 20. Ako 20 din. 14 ako, 14. Layo na eh. Tapos ano na, 7 years na sa Korea. Yung mukha, kinis na. Opa na. Alagaan niyo yung mga mukha niyo. Bigyan kayo ng malaki rito. Parang si ano na, Jungkook na rin. Pagkatapos kumain ay naglakad-lakad na ulit kami. Ganda guys, oh. Hindi ko akalain na makakarating ako dito sa ganitong kagandang lugar dito sa Korea. Dahil bala ko dati gagala ako sa mga tourist spot dito pag malapit na matapos ang kontra ko. Pero dahil sa Fasig ko, nagkaroon ako ng chance. Napakalayo kasi talaga sariling biyahe. And sobrang hassle. Kaya maganda pag ganito, may service na bus. And mga Pinoy pa ang kasama natin sa bus. Haba ng mga pila. Dito na lang kami. Walang pila. Walang pila dito. Pambata. Unang ride sa oras na. 12 na. Wala una. Unang sakay ala una. Walang sakay. Walang rides. Yan guys, nasa baba, oh. Yung KFC, oh. KFC oh. KFC na yan. Parang natungga tayo. Baka di mo maligtad. Hindi balance pa eh. Hindi ka alam dito. Ha? Sige, babara tayo dito. Ha? Wala ayo. Babara tayo dito. Pamana tayo dito. Ano, baba na tayo. Tara. Ganda. Nakasakay na kami ng rides. Rides pambata. Yun, oh. Eh! Eh, matatanda na yun. Mas mahirap yan, ano? Pabalik. Bata ba yan? Pabalik. Bumabalik mo. Tinatawanan lang ng mga bata. Kaya yan. Pabalik ang takbo. Dito nga guys namangha din ako dahil unang beses ko makakita ng rides na ganyan, pabalik yung takbo. Oo. Pambatang rides pero mabilis din. Puro mga pambata ang sasakyan namin padalawang rides. Nung pinapanood ko yung mga nauna sa aming sumakay, kakaba din dahil pagkabilis tas pabalik pang takbo. Pero yung mga batang nakasakay, nakatawa lang Sayang lang at hindi ko nakuna ng video yung habang nakasakay kami dahil bawal ang cellphone. Kung napanood nyo yung in-upload ko na yung masamang mga binalita ako dito na dito sa Korea, yung mga nangyayaring hindi maganda dito sa Korea. Kaya ngayon nandito naman ako sa Everland para maglibang. Kung naghahanap kayo ng puro mga motivational tsaka ng puro mga magandang balita lang, nagkakamali kayo na yung channel na pinasok. Dahil ang mga binablog ko dito ay mga realidad sa pagiging OFW dito sa Korea. Realidad ng isang EPS factory worker. At kung ano ang realidad ng isang buhay ng isang OFW dito. Ayaw kong maging one-sided sa inyo guys.
gusto ko makita nyo rin yung malungkot na side ng buhay. Dahil ganun talaga ang buhay. Pag minsan may malungkot, pag minsan masaya. Ang ganda ng mga bulaklak guys. Okay. Pagkatapos makakita ng magagandang tanawin dito naman tayo dumako sa makakapagpakaba ng ating dibdib, ang roller coaster or tinatawag dito na T-Express. Trivia muna tayo guys. Alam nyo ba na ang T-Express ay yung tallest, longest, fastest, and pinakamadulas na wooden roller coaster sa Asia? And yung name niya na T-Express ay nagmula sa kanyang sponsor na T-World, which is ito yung pinakamalaking wireless phone company. Na pre, balik na ba tayo? Balik na. Balik na. Pre, balik na. Susunod na lang. Parang delikado yun. Puro, parang kahoy lang eh. Grabe guys. Parang nalaglag ang itlog ko doon. Tirik ang buhok ko eh. Yun ang literal natanggal ang stress mo. Sayang lang pinahubad yung GoPro ng kasama ko. Bawal daw sabi na nag-a-assist. Pero meron namang ibang nakapag-video sila gamit ang Insta360. Ayun, sayang tuloy wala kaming clip habang nakasakay. Pero okay lang yan. May remembrance naman tayo. Tingnan nyo naman ang mukha ko dito guys. Gigil na gigil eh. Sobrang saya at sobrang enjoy. Kahit nakakaba. Dito nga ay nakapanood pa tayo ng live dance. Hindi ko alam kung anong team yan. Pero if may kasama kang bata, sure na mag-i-enjoy sila talaga dyan. At gabi na nga. Pero eto, sobrang ganda pa din ang view. Guys, may bukas pang isang rides dito. Sakay kami. Itong masarap guys oh. Chill lang. Pero ang taas din. You know. Pero mabagal lang siya. Ito, ang pamparelax ngayong gabi. Kakangalay din guys. Intense din pala to. Parang wala laglag eh. Butit mabagal lang. Taas na. Taas na guys oh. Nangangatal na aking katawan pagka naligaw ang lamig. Nakamanipis pa akong suot. Doon sa mga nangyayaring hindi maganda dito sa Korea. Tapos ang dami nagko-comment. Bit daw puro malulungkot ang pinapakita ko. Tapos na guys. Dito na. So kaya guys, ganun ang ina-upload ko. May malungkot. Siyempre meron din masaya. Ito ang masaya. Yung nangyari ngayong araw na ito. Dito sa Everland, Korea. Isa sa most memorable experience ko dito sa South Korea. Kung gusto nyo guys, ang i-upload ko ay puro mga motivational tsaka yung puro mga masaya lang na mga nangyayari dito sa South Korea. Nako, nagkakamali kayo ng finalo na vlogger. Ayaw ko pong maging ganun. Hindi ko naman sinasabi na masama yung ginagawa ng mga vlogger na puro mga inspirational words. Inspirational lang ang sinasabi nila. Tsaka yung mga pinapakita nila ay puro mga masaya. Hindi ko naman sinasabi na pangit ang ganong vlogger, pero hindi nyo maaasahan sa akin yun. Ang binablog ko talaga dito ay yung realidad ng isang OFW dito sa Korea at yung realidad ng OFW kahit sa mga bansa. Tsaka mga realidad kung ano talaga ang nangyayari dito sa Korea. Realidad ng buhay. Dahil ganun guys ang realidad ng buhay. May malungkot, may masaya. Kaya kung gusto nyo kong mapanood, ganun talagang mga i-upload ko. Puro mga wins and struggles ng isang EPS factory worker.